Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. So kagigising ko lang. At alam nyo bang dito ako natulog? Tingnan nyo. Dito ako natulog. Nilagyan ko lang yan dyan ng harang. Tapos dito ako natulog. Kasi antok talaga ako kanina. Sakit ng ulo ko. Mga bandang alas 3. So sabi ko, balik ako dun sa park. Sabi ko yung pwedeng humiga. Sabi ko ganun. Tapos yun, nakatulog ako dito. Tapos naririnig ko parang may daanan kasi talaga to, may mga dumadaan talaga. Tingnan mo. Tapos nagulat na lang ako pagising ko. May nakaharang na dito. Eto, may nakaharang na hindi ko alam kung sinong naglagay. Tinitingnan ko naman kung nahulog ba yan mula dito, pero hindi yan dito kasi maliliit yung dahon nito. Maliliit. Hindi to dito. Hindi ko rin alam, wala din doon sa kabila. Hindi ko alam kung saan to nahulog yung ganto. Siguro merong naglagay na harang kasi para walang dumaan dito banda na tao. Kasi tulog na tulog talaga ako, guys. Siguro may nagmalasakit lang na at nilagyan ako dito ng may naririnig na naman ako ng mga bombero. 2 beses na may dumaan. Hindi ko alam, siguro may nasusunog na naman dito sa Hong Kong. So ayun, sobrang talaga kanina, yung alam mo yan, yung antok na antok talaga ako, kaya naghanap talaga ako ng matutulugan talaga na mahihigaan kahit ganito man lang. Kasi yung may mga upuan na ganyan, yung meron harang, 3 harang na ganun, hindi ka talaga makakahiga ng buong katawan mo. So dito talaga ako bumabalik at dito ako natutulog kahit maraming dumadaan talaga. Natutulog talaga ako, lang ako ng sombrero, kung anong dala ko ng sombrero, yung tinatakip ko sa mukha ko, guys. Ayun, kasi kagigising ko lang, nakatulog ako siguro mga 1 oras. Kaya sabi kong ganun, para nakabawi ako ng ko. Sarap sa pakiramdam na nakatulog sa day off. Nakatulog ako sa day off kasi hindi ako nakapagkape ngayon kasi nga meron akong dalaw. So, sabi ko, hindi naman ako magkape kasi lagi talaga ako nagkakape pag meron akong pag meron akong dalaw. So, sabi ko, ayun, lang ako, maligam na tubig lang yung iniinom ko. Tapos, juice, yun. Saka nagpupurutas lang ako. Ay, Diyos ko, pagising ko, madilim na. Matatapos na naman yung aking day. Ay, nako, guys. So, ayan. Mag-prepare, mag-inom muna akong tubig. So, ano bang isi-share ko ngayon, no? Maganda yung isi-share ko ngayon kasi about sa mga alaga ko, yung 2 kong alaga. So, yung isa naman, problema sa alaga niya. Ako naman is sinasabihan nila. Niyayakap ako palagi noon ng alaga ng kasama ko. Sinasabi, sabi niyan sa akin, niyayakap ako palagi niyan. Dadating niya sa school, takbo agad niya sa akin at magyakap. Lagi niya sinasabi, Auntie Annalyn, you are my favorite auntie. Tapos binigyan pa niya ako ng bigyan niya ako niya ng parang sabit-sabit sa bag. Ayun. Binigyan niya ako, sabit-sabit sa bag. Sabi ko, baka pagalitan ka, sabi ko ni mami mo, ha? Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, hindi, akin yan. Sabi niya gano'n, bigay yan sa akin ng kaklase ko. Sabi niya gano'n. Sa'yo na, bigay ko sa'yo, hindi yan alam ni mami. Sabi niya gano'n. Ganyan yung mga alaga ko. Yung sa akin naman na alaga, pag kumakain yun sila, parang siguro pinag-uusapan kami, ganyan. Tapos minsan yan, tatawagin ako, Auntie Annalyn, my love. Auntie Annalyn, my love. Gaganyan yan doon sa loob. Ay, tuwang-tuwa ako sa aking mga alaga at gusto nila ako, paborito nila ako. At kahit saan naman ako, guys, magpunta, pag dating talaga sa bata, nagugustuhan talaga ako ng bata, guys, kasi nakikipaglaro talaga ako sa mga bata. Tapos game na game ako kung anong gusto nilang laro. Sige, game. Ganyan ako kaya harutan kami palagi niyan. Pinagbibigyan ko sila lagi ng mga gusto nilang laro. At saka about sa alaga ko, sumusunod na talaga siya at saka takot na yan sa akin. As in, parang mas nakikinig pa siya sa akin kasi sa mami niya na. Kasi Diyos ko, nung nakaraang gabi, guys, alam mo yung ginawa niya? Nagdugo yung ilong. Matutulog siya sa mami niya kasi sabi, nakikita ni mami siguro sa CCTV na bumababa yung alaga ko, at sa akin natutulog. Diyos ko, natutulog yan sa tabi ko. Tapos, sabi kong ganun, dito na naman natulog yung alaga ko.
kahit hirap na ako dun sa higaan ko, syempre maliit lang, tinitiis ko na lang at doon na lang talaga siya natutulog. Yakap-yakap sa akin. Edi nililipat ko yan siya doon sa ano niya, sa higaan niya, pag tulog na siya. Tapos pagka mga bandang, basta madaling araw pag nagigising siya, tapos tatawagin niya ako niyan. Sabi niya, Auntie Annalyn, gaganyan-ganyan niya ako sa ulo. Tapos bababa siya. Bababa siya doon sa higaan ko at doon matulog. Edi yun, kinukumutan ko na rin siya ng kumot ko. Tapos sinakarangan ko sa gilid-gilid para hindi siya maano din sa kahoy, di ba? Lang, kinuha na sa akin, hindi na siya pinapatulog sa kwarto. Doon na pinapatulog ng nanay niya sa kwarto niya. Siguro nagsiselos siguro. Ba, yung nagulat ako kasi doon na siya sa room nila, matutulog na nga. Tapos ko na siyang toothbrushan, pinatoothbrush ko na. Tapos tapos na kumain. Tapos toothbrush, tapos mapupunta na yan doon sa room ng mami niya. Abi siya lang mag-isa doon, di ba? Naiwan siya doon mag-isa. Ang nangyari, pagpasok ng panganay, nakita dalawang ilong niya nadugo kasi ang hilig niyang magganyan ng ilong, nangungulangot na ganyan ng ilong. Hala, nadugo yung ilong. Tapos sabi ko, hindi punta din si ma'am. Kasi nagulat nga kami. Pagtingin namin, nandun, may dugo dito. Tapos yun, yung dalawang mga daliri nga, magkabilaan, yung dito at saka yung kabilang kamay, may dugo. Inano ko siya. Sabi ko, I tell you, sabi ko, na huwag kang gaganyan-ganyan. Grabe yung tingin sa akin. Kasi nga pinapagalitan ko talaga yan siya. Pag ginagawa niya yan. Sabi ko sa'yo, huwag mong gawin yung ganyan, ha? Sabi ko, gano'n kasi magdudugo yung ilong mo. Ayan, tingnan mo. Sabi ko, tahimik yung nanay niya. Tahimik si ma'am. Ako pa yung nagdadaldal sa bata. Tapos sabi ko, kuha ako ng Sabi ko, wait, kukuha ako ng wet towel. Sabi ko, ganun. Pinapagalitan ko siya. Sabi ko, wag mo nang gagawin yan, ha? Sabi ko, ganun. Sabi ko sa'yo, yung ilong mo. Sabi ko, ganun. Papangit ka talaga. Sabi ko, ganun sa kanya. Ganyan lang yung mata ng bata sa akin. Alam mo yung parang, siya kasi sa ginawa niya. Yun yun, pag sinasabi ko sa kanya, nagagalit ako. Sabi ko, next time ha, sabi ko, magagalit na ako sa'yo. Sabi ko, okay, sorry, Auntie Annalyn, ganyan yan. Oo, nakakatuwa lang kasi, alam mo yun, wala na akong problema about sa trabaho dito. Sa amo ko, sa mga bata, wala talaga akong problema na, tsaka ang gaan lang ng trabaho ko kasi hindi talaga ako ng problema. Linis lang ganyan, tapos about yan sa bata, about naman sa pagkain, yun yung namang problema, yung isang kasama ko. So, yun yung palaging stress. Hindi ko alam sa kanya, pero ayun lang guys, yung ko na dapat maging mabait lang tayo, at lahat yan, i-bless tayo, lahat yan may kapalit. Basta may ginawa kang mabuti sa kapwa mo, naging mabait ka, simula pa lang, lahat yan haalihin mo, di ba? Lahat yan may kapalit at ayan, wala kang magiging problema basta kasama mo palagi si Jesus. Ayun lang. O diba? So gabi na guys, wala nang katao-tao dito. Isa-isa lang yung dito sa park. Ayun. So at ako, nag-iisa. Pupunta na ako dun mamaya babalik ako doon sa City Plaza kasi imimit ako doon na subscribers ko sa YouTube. So ayun, nandito na rin kasi sa Hong Kong. So may usapan kami kanina na magmi-meet kami ngayong gabi. So hindi ko lang alam kung anong oras, pero magre-ready na ako, pupunta na ako doon. So ayun, thank you so much guys sa always na pag-support sa aking YouTube channel. Pupunta akong mall, alis na muna ako dito. Ayan, thank you so much. God bless sa ating lahat.